Pagbubuo ng mas malinaw at organisadong guidelines para sa pagbabawal ng pogo sa bansa ng Task Force Pogo Closure ating tatalakayin kasama si Undersecretary Nicolas Felix T. USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking ng Department of Justice. USEC T, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Ninya. Salamat sa pag-imbita muli sa inyong programa. Una po sa lahat, ano po ang layunin ng pagbubuo ng Department of Justice ng Task Force Pogo Closure? At ano-anong mga ahensya po ang kasama ninyo dito? Ang pinakalayunin ng task force na to ay mabuting at mabusising maipatupad ang utos ng ating presidente. Di naman natin malilimutan ang utos si presidente na mula doon sa SONA ay ipinagbabawal na ang mga pogo at gusto niya ma-wind down ang mga pogo sa katapusan ng taon na to. Ay madaming mga aspeto ang winding down ng pogo. Unang-una na doon yung pagsarado mismo ng mga establishment na to. Pangalawa doon yung mga kapakanan ng mga Pilipino na nagtatrabaho doon. At pangatlo yung madaling pagpapauwi ng mga banyaga na manggagawa doon sa mga pogo na yun. So ang task force ito na kasama ang DOJ, ang PAGCOR, ang PAOK at ang DOLE sa ngayon, tinitingnan nila lahat ang aspeto na yun. Ngunit ang alam namin ay may ginagawa ng executive order ang Malacanang na pag nalabas to ay lalawak palalo ang komposisyon ng grupo na to. Good afternoon po, Yusek Felix, si Asek Arnel po ito. Para po mas maunawaan, ano po yung magiging priority measures ninyo sa pagpapatupad ng total prohibition ng POGO sa ating bansa? Sa ngayon, ang napag-uusapan doon sa grupo ay paano madaling mapauwi ang mga banyagang manggagawa ng mga POGO, no, ng mga IGL. At ang napagkasunduan ay bibigyan ng mga manggagawa na to hanggang October 15 na mag-voluntarily depart mula sa Pilipinas. Pagkatapos nun, ay yung kanilang mga visa, mga 9G visa, ay downgrade to tourist visa kung saan meron silang hanggang katapusan ng taon na umalis. Tapos kung di pa sila makaalis sa pagtapos ng panahon na yon, ay mas kikilos na yung pamahalaan, no? Medyo doon na papasok yung mga ibang mga paraan natin tulad ng deportation. Bukod doon, pinag-uusapan din namin ang gagawin doon sa mga underground focus, no? Ito yung mga hindi lisensyado. Dahil isa din to sa mga concern natin, Sa ngayon, kung di yung nagkakamali, parang 40 na lang ang mga lisensyadong POGO, no? Or IGL mula sa datos ng PAGCOR. Tansya namin, madami pang mga dyan na hindi lisensyado at underground. So kailangan din pag-usapan paano masugpo ang mga to. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ang magiging assistance sa mga Pilipinong maapektuhan ng pagsasara ng mga POGO sa bansa? Sabi niyo nga po, tama po, 40 po yung licensed POGO sa kabuuan ng isasara. Ilan po approximately yung mga illegal na nakikita ninyo dyan? At ilan Pilipino po ang maaapektuhan? Yung sa licensed POGOs, 40 ito, yung mga illegal, parang mga nasa daan-daan ang estimate natin. Yung Pilipino, meron tayong datos ng mga Pilipino na apektado na nagtatrabaho sa mga legal na POGO, no? Sa mga 10,000, mga tens of thousands din naman to, no? At yun at may datos din talaga tayo ng mga banyaga na nagtatrabaho sa mga legal na POGO. Ang number na binigay sa akin kapon parang 20 to 30,000. Dito naman po sa mga foreign workers ng POGO sa ngayon, ilang porsyento na po ang voluntarily na umalis ng ating bansa at ilang foreign workers naman po sa kabuuan ng bilang ng mga ito? Doon sa foreign workers na nagtatrabaho sa mga legal na POGO, parang may mga 2 to 3,000 na daw ang nag-voluntary departure or nasa proseso na ng voluntary departure. Pero ang bilang dito galing sa DOLE at sa PAGCOR ay may mga 20 to 30,000 silang mga lisensyado sa kanila. At may iba pang bilang ang BI dito. Kaya paumpisa pa lang tayo dun sa proseso ng voluntary departure ng mga banyagang manggagawa. Paano naman po babantayan ng Task Force POGO Closure yung mga posibleng tactics sa mga foreign POGO workers na itago ang kanilang mga iligal na gawain o mga transaksyon? Kasama na dun yung tuluyan nating agresibong mga operasyon laban sa mga illegal POGOs.
nakikita naman natin sa balita na nagkakabistuhan, ano, na halimbawa dun sa mga nare-raid namin ng mga pogo, may mga may mga manggagawa, may mga banyagang manggagawa na nanggagaling sa mga ibang illegal pogo din, ano. So nandun naman yung pagbabantay natin doon. Tapos bukod doon, yun nandiyan din yung pakikipag-ugnayan sa mga LGU. Kasi kung naalala natin, si Secretary Abalos mismo ay inatasan niya yung mga LGU na maging mas tutok at mas agresibo sa mga pogo na nag-oopera sa loob ng kanilang mga jurisdiction. Sir, maaari po ba ninyong ibahagi sa amin yung magiging role ng Immigration Bureau sa task force, lalo na sa pagpapaalis at pagbabantay sa mga foreign pogo workers na ito? Napakalaki ang role ng Bureau of Immigration. Ngayon pa lang doon sa aspeto ng pagpapauwi, madali ang pagpapauwi ng mga banyagang manggagawa, ang talagang pumapronta dyan ay ang Bureau of Immigration. Tapos pag doon naman tayo sa usapin ng mga illegal, yung mga banyagang nagtatrabaho dito ng illegal sa mga illegal na pogo, malaki din ang tungkulin diyan ng Bureau of Immigration dahil sila ang mga tutulong sa amin para madali ang ma-deport ang mga banyagang ito. Sir, meron po ba kayong measures dun sa mga inirereklamo ng mga homeowners association, no? Na merong mga nakatirang mga pogo sa kanilang mga villages, like kasi dyan sa Parañaque, sa Alabang. Ano po, iniimbestigahan nyo rin po ba yung mga ito at nagre-raid rin po ba kayo? Meron, no? Nag-uusap kami ng PAOK, law enforcement, tungkol dito sa mga reklamo ng may ibang mga residente sa mga subdivision, mga exclusive subdivision. At sa tingin ko sa susunod na linggo, may kita ng mga kababayan natin na meron kaming mga magiging operasyon laban sa mga ito. Okay. Sa ibang usapin naman, Yusek, may tanong mula kay Pia Gutierrez ng ABS-CBN News. What will be the Justice Department's next steps after the NBI said that Alice Guo's signature in the counter affidavit is different from her signature in their file? Napag-usapan na naman namin ito, no, na iniimbestiga na namin ang posibleng pananagutan ng mga abogado na may kinalaman dito sa counter affidavit na to. So tuloy lang yung investigasyon, tapos malalaman natin, no, sa mga susunod na araw kung ano magiging bunga ng investigasyon na to. Yusek, ano po may tutulong o epekto ng pagkakaaresto sa kapatid ni dating Presidential Advisor Michael Yang sa investigasyon ng DOJ sa mga human trafficking cases at illegal na pogo sa bansa? Posibleng malaki ang epekto nito dahil kung hindi ako nagkakamali, ang narinig ko kahapon dun sa proceedings ng Quadcom ay itong kapatid ni Michael Yang ay may kinalaman sa illegal pogo sa CDO. So isa yung titingnan naming anggulo upang imbestigahan siya at tingnan natin, no, kung gaano kalalim ang koneksyon nitong kapatid ni Michael Yang sa mga illegal na pogo na nandito sa ating bansa. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan mula po sa inyo, dyan sa DOJ. Mensahe lang namin ay sana manatili ang tiwala nila sa amin na sa ginagawa namin trabaho. Medyo masilimut ang trabaho, pero mapapangako naman namin na kami dito sa DOJ at sa mga katuwang naming mga ahensya ay tuloy ang pagpupunyagi namin upang malutasan ang ating mga problema. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Nicolas Felix T., USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking ng DOJ.